FAPSCO, the Filipino Online Professional Services Cooperative, is because I believe that this is a cooperative that all Filipino online professionals own, control, and manage. So, the reason kaya po ako sumali sa FAPSCO, kailangan natin ng isang sistema, isang samahan na makakatulong sa bawat isa. This cooperative is a group na pwede silang sumama para mas magabayan sila sa kanilang freelancing journey. Ako sumali dihan sa FAPSCO kasi para makabuligak sa ato kapwa mga freelancers, and ito talaga ang passion and my mission. I joined FAPSCO kasi for me, lahat ng ginagawa ko sa FAPSCO is a privilege ko siya tinitignan eh. Kasi once in a lifetime in history na bigyan ka ng chance na mag-contribute. Stepping stone na rin to para maabot yung goal ko. The vision of the organization aligns with my personal vision, which is to develop and nurture an organization within Zamboanga City that provides much needed support for our online workers. I joined FAPSCO because the people I've met have the same values, vision, and mission as mine, and that is to provide assistance to those who would like to jumpstart their career as a freelancer. One of the reasons why I joined FAPSCO is because as a freelancer, I think it's important for us to have access to training, whether free or paid. Wanted our individual reputations to have a collective reputation for excellence. I wanted to be part of an organization that would be a pioneer group of individuals who will be working to promote online freelancing here in the Philippines. The reason why I joined this organization is that I saw their mission and vision towards helping all Filipino freelancers. I choose FAPSCO because we learn and grow as a community to help also others. Feel more safe and secure knowing that my knowledge and skills will only come from the most renowned and experienced online freelancers and racketeras here in the Philippines. I joined FAPSCO because I saw the potential growth is not just reaching one's goals and being successful, but there is camaraderie. I am very inspired with their achievements and advocacy in promoting and helping Filipino freelancers. Want to learn FAPSCO because of two things. Number one, I want to help freelancers to get a job. And number two, I want to learn more from you. I hope that here we will all grow together. We grow together. Yay! Welcome to FAPSCO, everyone. Magandang gabi sa inyong lahat dahil marami kaming mga magaganda at nagagwapuhang mga guests tonight. And this is a very special episode kasi ito ang isa sa parang anniversary special ng FAPSCO kasi 2 years na si FAPSCO. So, bago ang lahat, bago ko i-welcome ang aming mga maraming guests tonight, I would like to thank everyone. Muna, syempre ang aming FAPSCO Media Team, ang social media team, at ang membership committee na patuloy na tinutulungan kami sa pagpapalaganap ng FAPSCO membership. FAPSCO, by the way, FAPSCO is brought to you by FAPSCO, the National-Based Cooperative for and by online professionals. If you haven't liked our page yet, please go to facebook.com/fapsco.ph. And you may also visit our website,
fapsco.ph. We're also in Instagram, YouTube, and LinkedIn. So there you go. Magandang gabi, aking mga beautiful co-hosts, Jehan and Shirlane. How are you tonight? Hi, good evening, good evening. Happy birthday, Fops ko. Ayan, excited na ako sa episode natin tonight kasi kasama na naman natin, binulabog na naman natin yung buhay ng mga co-founders natin sa Fops ko. Kaya wala silang choice, dapat nandito sila. I'm so excited for tonight's episode. Good evening, everyone. Yes, good evening, everyone. I'm also excited kasi minsan lang sa isang taon, nagkakasama-sama yung ganito na masyado tayong marami sa Zoom. As in talagang natutuwa ako na nakikita ko na talagang puno yung tiles. May 1/2 pa. Samantalang dati palaging 3 or ilan lang tayo nandito. So, I'm very excited. Malamang marami tayong mapag-usapan ngayon. Baka mag-overtime pa. Okay, yes. Back to you, Rosh. True, Lalu. Thank you so much, Shirlane. Pero gusto ko muna ipakilala sa kanila ang lahat mula sa taas, from the top. Siyempre, ang mga kasama natin tonight. Dennis Pagyo, ang punong abala sa lahat ng mga events ng FAPSCO. And of course, Miss Raquel Asa. Mag-hi muna kayong dalawa bago tayo bumaba sa second row. Kaway-kaway naman ng konti. Yan. Ang aming beauty queen, talagang tahimik lang siyang ganyan. Miss Zamboanga, by the way, Raquel Asa. Kala mo ha? And then sa baba naman, ang sumunod, si Charlene. Of course, si Jehan nandyan, si Bert Padilla, at ang gwapong-gwapong si Jay Balan. Hello guys, thank you for being here tonight. Next. Third row, feel ko yung marami kasing tiles. Pasensya na, may mention to talaga. Jane Maghanoy, of course, si Marl Ian Dionaldo, si Sibian dito rin, ang aming kasama sa FAPSCO Media, and of course, Jane Maghanoy, and syempre, sa mga susunod pang tiles, si Rocky, at saka si Rocky, meron pa kasi kami mga OJT guys, so ang dami namin talaga. I'll mention them, Mary Jane, Erica, Christopher, Kathleen, Estelle, and Rose Ann. Thank you so much for joining us tonight. So, umpisahan na natin ang chikahan. Shirlane, ikaw ang unang-una kasi ikaw ang unang nakaalam. Ikaw ang magkwento. Go ahead. Okay, so parang reminiscing ngayon, no? Yeah. Okay, so unang-una, syempre kami ni Rosh kasi palagi kami magkasama kahit nung pa-start kami ng online. Tapos, meron kaming parang org, hindi naman org yun sa atin, no? Basta sama-sama kami kasama ng ibang mga freelancers kung anong pinagagagawa namin. Tapos habang nagkukwentuhan kami, nasabi namin ang aming pangarap na magkaroon ng isang organisasyon para sa freelancing industry. So yun, so nung nag-message sa akin si Miss J, ang aming mother talaga eh. Ang mother hen. Mother hen, si Miss J. Hi Miss J, kung ikay nakikinig dyan. So nag-message si Miss J if I know daw kung paano ang isang cooperative. Sabi ko, meron akong idea at saka nag-member ako ng cooperative and at the same time, nakapag-work na rin ako sa isang online cooperative. Pero, syempre, hindi akong expert. Mas expert dun si Rosh kasi siya mismo yung general manager at that time ng cooperative. At saka siya yung nag-ayos ng mga papeles. Sabi ko, kung mayroong mas may alam, si Rosh na po yun. So, nag-meeting na nga kami. Ako, si Rosh at saka si Miss J. Tapos, kamukat-mukat namin, kami ay umuo sa kanya. Nang sinabi niya na, please, naman, i-message niyo yung mga co-trainers, yung mga ganun, para makapag-create kayo ng isang cooperative para sa mga freelancers. Yun. So, pagkatapos nga, no, syempre with the help of Miss Jaden, di ba? Kasi, sino naman ba si Rochelle at saka si Shirley Fortunado, di ba? Para maniwala yung mga kasama naming trainer na ang aming gagawin ay talagang totoo, tunay na tunay. So, pagkatapos no, syempre, ibig babalik ko sa iyo, Rochelle. Ikaw naman na magkwento. Actually, naalala ko kasi, nung nag-iisip tayo ng mga officers, ang unang-unang tanong ko, sino ang magiging manager? So, sabi mo, ayoko dyan. Sabi ko, pag ayaw mo, sino? Tapos sabi niya, sino nga? Tapos nag-isip ka na, nagturo ka na, nagsimula ka na mag-isa-isa. Yung mga friend namin. Pwede siguro si Mas. Sabi ni Mas, hindi ako pwede dyan. Si Mas, isa rin naming friend. Kasama din sa FAPSCO, siya ang aming treasurer. Pero dahil si Mas ay talagang hindi pwede, dahil meron siya mga family obligations, sabi ni Shirley, sige na nga, isasakripisyo ko na. Wah!
wala siyang nagawa. Pero syempre, habang tinatanong ko kung willing naman siya na maging manager, nag-i-invite na rin kami ng mga ibang friends. So, unang-una naming nilapitan, yung mga kasama namin sa DICT, yung mga co-trainers namin. Kasi sila mismo, yung merong network of students kasi alam na nila kagad ano yung problema sa mismong location, pwede na sila mag-invite ng mga digital job stage graduates na sumama sa amin kasi ang reason naman talaga bakit namin binuo to is para ma-unite yung mga Filipino online professionals, especially to give support to Digital Jobs PH training graduates. So, ayun na nga. Sumunod na sila Marl Ian Dionaldo, sila Jay Balan, sila Dennis Baguio, at wala dito si Leaf Brian Margalio. Kasama din, we will also mention Ruben and Gilmar. So, isa sila sa mga unang-una naming nabudol. So, Marl, Jay, magkwento naman kayo. Dennis, ano ang naaalala nyo ng mga time na yon? Bakit kayo nagpabudol? Ala? Bakit may dead air? Sino ba? Ayan, ikaw na. Sige, mauna ka. Sige, Jay, mauna ka. Alam ko nun, ako yung huling nabudol. Kasi nga, ayoko pa, kasi sabi ko, mahal naman, mayroong 10,000 doon, 12,000 doon. Natin, may presyo na ba nun? Di ba? May presyo tayo nun, di ba? 10K, kasi dahil 10K. Meron tayong kailangan parang seed money. So for that. Pero eventually, nainganyo din ako kasi nakita ko yung vision sa vision natin. And nakisama na ako sa pangarap. So ayun, hanggang ngayon, nandito pa rin tayo. Nangangarap. Pero at least may registered na tayo, di ba? Hey, registered na kami as a cooperative. So, and eventually, actually nagulat din ako kung bakit ako ang ginawa yung vice chairperson. Kasi nga, ako yung huli na umattend, tapos bigla akong binoto. Okay, pero di ba, okay naman. At least sana nakakatulong din ako kahit paano. So, yun. So, I'm expecting na marami pa tayong magagawa sa PAPS. Lalo na ngayon, marami na tayong network na nakakonect sa atin. So, yun. Salamat. Thank you so much, Jay. Kinikilig ako because Jay is a man of few words. Kayo naman, Marl, Bert, anong naaalala nyo? Dennis, sino mauna? Go ahead, Dennis. Nahihiya pa yung dalawa. Rosh, baka kailangan isa-isa yung tawag. Sige na nga, isa-isa. Kasi yung mga boys sige, go ahead, Dance. Okay, so welcome, Sir Mark. Finally, naka-join Sir Mark. Andito na sa loob. Pero mas okay yan kung magbubukas siya ng kanyang camera. But anyway, share ko lang. Nakaka-relate ako dun sa sinabi ni Sir J na si Sir J kasi nag-ask pa siya nun, Dance, nag-join na ba talaga kayo dun sa ito nga. Kasi nauna si Ate Jo, si Miss Jo Kambak. And then after that, siya yung unang nag-pay-in. Tapos nag-follow ako. Nakita namin kasi na nagkaroon ng post through social media na calling for, di ba nag-call kayo sa ating alumni page ng DJT na kung sino interesado. But then sakto-sakto kasi yun na kakatapos lang nung training ko with my first DJT training. So may pera. Oo, so meron pang invest. So, kailangan sabi ang requirements nila doon, pag gusto mo mag-run in a position, you have to invest for this amount. Yung binabanggit ni Sir J. So, sabi ko, sige, maganda ng investment. At the same time, para alam ko merong napuntahan yung kakatapos ng training. And doon na nagsimula yung story ng Pops ko, which is na-meet ko kayo lahat. Without that opportunity, hindi ko makikilala yung lahat ng mga taong nakikita ko ngayon dito sa Zoom. Go ahead, Sir Bert. Hi guys. Ross, naalala niyo ba yung yung e-commerce summit na nagkita-kita tayo nila Shirlane, nila Dilmar, ni June Barangan? Sa Makati. No, 2019 yun, di ba? Actually, yun yung time na nabanggit sa akin ni Miss J, yung about the plan. Actually, may pagka-confident, no? Kasi that was also the time na parang na-divulge na parang ibang group na yung magiging partner for the DGT. Yan. So, sabi ko, sige, parang okay yan .
Kaya nung nag-announce na ng call for members, yung sinabi ni Denise na yung sa alumni group, yun na, nag-sign up na lahat. Pero way back mga 2019 napapag-usapan na. Actually in a coffee actually with John Barangan. Pero I was surprised, I hope John is watching this Pero hindi siya sumali. Oo. Oo nga. Hindi siya sumali. Pero yun, I think yun yung first na time na narinig ko yung FOPS ko. And I'm happy to be part of it now. Yeah. Yay, thank you, Bert. Marl, ikaw ano naaalala mo? Ako I think narinig ko naman yung FOPS ko. And ako kasi mapili ako sa mga org kasi alam ko pag FOPS ko, nakasalalay talaga sa kung sino yung nasa likod, kung sino yung mga tao. So, I think Miss J told me about it. So, nung sinabi niya na ang mag-ano is sina Rosh at sina Sherlane. So, doon ako napaisip na kasi tinitingnan for me, I believe that the success of an organization depends on the people behind it. So, nung nalaman ko na si Rosh at Sherlane, so parang I felt that these two are right na mag-ano ng isang organisasyon to make it successful. So, I think I invited Jehan and Raquel, sinabi ko sa kanila, guys, let's join this kasi I believe that this is really good for the freelancing industry and may patutunguhan kasi yung mga tao na nasa likod are people that really care about the mission and the advocacy. So yun, that's what convinced me actually. It's not that about the FOPS ko or what yung mission, which is I believe it's really nice. Pero what convinced me to join is si Sherlane, kasi alam ko na si Sherlane, si Jane and the people, yung mga nauna are really dependable and you know na mag-aano yung organization. It will succeed because tama yung nasa likod ng FOPS ko. So yun yung talagang naalala ko until now. I really remember that na yun yung nagpa-decide, nagpaano sa akin kasi alam ko na yung mga tao na magiging parang haligi ng FOPS ko are the right people to really create the organization. So, yun. Nakakaiyak naman yun. Hindi ako sanay na si Marl hindi nang aasar. yung walang green na something sa mga pinagsasabi niya. Parang hindi tayo sanay, no? Oo, nakakaiyak. Pero siya puri kay Sherlane ngayon, hindi siya nang-aasar. Wala lang akong tulog. Wala siyang energy. Ayan, kayong dalawa naman na-recruit naman ni Marl. Jehan, ikaw ang magkwento. Actually, yun nga diba sabi ko sa inyo, inggitera kasi ako. Gusto ko pag nasaan kayo, nandun din ako. At saka hindi. Nakita ko nga yung post ikaw yun ang nakita ko nag-post, Rosh. Tapos nakita ko yung mga initial roster of members. Yun nga sila, Ruben, si Leaf, tapos si Sherlane, tapos pa siya with Miss, parang si Miss J nag-share din siya. So, kinausap ko si Rax tsaka si Sir Ian. Yun nga, sabi ni Sir, yes, join kayo dito, this will be good. And the people here the people behind this are people na talagang makakasundo natin, talagang with the same vision as us. Parehas kami nila Sir Ian ng ganyan eh. Mapili rin talaga ako sa mga org na sinasalihan ko. 'Di ba sinasabi ko lagi, mapili ako sa taong pinakaibigan ko. So, yun, out of all the orgs na nakita ko naman online, parang sa FOPS ko rin nag-click kasi na-meet ko na kayo first time doon sa yung event natin nung December dito sa Zamboanga. Di ba, Rosh, hindi pa tayo close noon, pero yung parang may nag-click na sa akin na kasi ganun pag yung tao feeling ko makakasama ko for a long, or parang yung taong ito is may magiging impact sa buhay ko. Talagang nafe-feel ko siya. And doon pa lang, nung nasa kwarto tayo na inaasar nilang lahat si Sherlane, na pinagtitripan siya ng mga boys. Talagang na-feel ko na, oo. Kaya hindi ako nagdalawang isip. I paid up. And yun, so far naman yung investment ko dito is maraming returns sa FOPS ko. Yun.
Ingitera talaga ako. Ayoko na iiwan ako. Thank you. Rax, ikaw naman, Rax, the beauty queen of Zamboanga City. Ayan. So, since mentor ko si Sir Ian at friend ko si Jehan, of course, Inglaterra the second din ako. kung saan sila, andun ako. Okay? So, ang first actually nag-recruit sa akin is Sir Ian. So, Sir Ian is like Miss J to us. Kumbaga, every time he says something, we can't say no. Diba? Si Miss J may ganun siya na parang, are you available on this slot? Kailangan namin iurong yung schedule natin just to give way dun sa request ni Miss J. So, ganun din si Sir Ian. Raquel, whatever it is, tayo, Raquel, ha? whatever it is that he says, sinusunod namin. But I've already heard about Sherlane and also Miss Rochefel. And then when na-meet ko kayo nung sa Zamboanga, so I already have an idea. Tapos naisip ko, nakapagtrabaho sila ni si Miss J. So bongga sila kasi BFFs nila si Miss J. Idol namin si Miss J. And at the same time, when we were in Zamboanga, mafe-feel mo naman, di ba, when someone is authentic, when someone is really genuine, when it comes to their motives and sa mga ginagawa nila. So, doon ako na-inspired. And so far naman, just like Jehan, even if nagzo-zoom tayo from morning hanggang morning din, kahit walang tulog, minsan dumarating na tayo sa point ng babangayan, it's all worth it. Kasi I look at myself before as someone na just give me something to do and I'll do it. Pero I really didn't imagine myself doing something or contributing something to the group kasi wala pa ako sa ganun na level yung mindset ko. But then I remember Miss Roche, diba, I messaged you, Miss Roche, I don't want to run for BOD because I'm here because I want to be mentored by everyone. Kasi you're seniors na, diba, compared to us. Kasi from trainee to trainer, tapos biglang nag-FOPS ko. So, di ba, masyadong mabilis. So, nag-message ako kay Miss Roche. And one thing I like about what she said is that, don't worry because we're here to help each other. So, dun ako parang na-feel ko, okay, it's not really, nasanay kasi ako sa ibang organization na hindi ganun yung relationship. Para bang you gave us the chance to prove ourselves and also we felt na whatever happens to us, I have a support na para bang pag nahulog ka, okay, pipick up ka, tumayo ka dyan. Oo, tatawanan ka, pero magtatawanan ka muna, pero hindi ka naman iniiwan sa ere. So, I feel safe. Okay, so, kaya every time, di ba, kung ano yung uy guys, sali tayo dito, ganyan, go lang tayo ng go. Because that's how we support each other. And that's what we really need in an organization. Na hindi yung just because you're senior than me and I'm a newbie. So lahat tayo pantay-pantay and that's what I felt in this group. Kaya happy lang kahit pinarido ako ng video ni Dennis. Masama talaga yung loob niyo sa video. Nancy, ano bang ginawa mo dyan? Binigyan niya ako ng sample. Exhibit A, Exhibit B. Tignan mo yung mga videos nila. Iko, okay. So, yun. Thank you. Nakakaloka, nakakatuwa. Tanong ko naman, Mark, si Mark kasi at saka si Cha, yung sumunod. Feeling ko sila talaga yung mga sumunod ng mga nabudol. Kasi sila yung unang-unang technically yung officers na gumagalaw. Lalo na doon sa Luzon part. Kasi ang hirap kumuha dahil hindi naman talaga madali na kumuha ng members. Mark, kwento kayo, Cha. Mark, bukas ka ng kamo! Unahin po natin si manager. Manager, go. Iyon. Ano na kayo tanong, si Roche? Can you repeat the... Alam mo? Ano naaalala mo? Paano yung nagsimula yung FAPS ko? Paano tayo nagsimula? Ito talagang memorable sa akin to. Kasi nung pinitch sa akin talaga ni Miss Roche, bago talagang napakalaking opportunity para biruin mo, you will be given a chance na tumulong ka sa isang national cooperative ng mga freelancers. Sino ba naman kami ni Ate Chad that time? So kaya talagang overwhelmed kami nun. So introduce niya ako kay Miss Sherlane. Sabi niya, mag-reach out daw kay Miss Sherlane kasi siya yung general manager. Ngayon, sabi niya, ang nagtumawag sa akin si Michelle. Sabi niya, kasi ini-screen kay Rochefel ka naman kasi ini-screen ko talaga, ayaw kasi pumasok yung mga yung parang MLM. So ayun yung
Live tayo. Parang ayaw niya ng parang ini-screen niya talaga yung mga ini-screen niya yung mga papasok kay Fapsco. So, yun naging memorable na parang talagang sinasala ni Miche. Pero along the way talagang madami na pinagdaanan yung Fapsco. Madami na kaming kahit pa paano, simple breakthrough namin sa ako personally, si Ate Cha, kami din sa batch namin kahit pa paano meron pa rin naman natira. At sa buong Fapsco, yung simula pa lang na talagang halos bukbukan yung mga naging trabaho. Pero ngayon kahit pa paano lumalaki na rin talaga tayo. So yun lang. Dapat kasi with pleasing personality daw. Requirement ni Shirley. Ayun yung requirement ni Shirley. Pasok si Mark. Tapos single pa. Oo nga. Loko. Bumabawi si Mark. Bumabawi. Sabi ko nga din kasi humihirit na si Mark. Ikaw na sa. Ayun. So, first time 2019, si Miss Rosh kasi yung tipo ng trainer na habang nagdi-discuss, isinisingit talaga si Fapsco. So, ganun siya. Sa pamamagitan nun, kumbaga, nagkaroon kami ng idea kung ano ba talaga si Fapsco, ano ba yung magagawa niya sa mga kagaya namin, especially sa mga baguhan, 'di ba? From that time na nagde-discuss siya. So may time na daily ginagawa niya 'yun, pero meron din namang time na may liban na araw. Tapos the next day ayun na naman isisingit niya na naman si Fapsco. Sino ba naman yung hindi, 'di ba? Sino ba naman yung hindi mabubudol doon? Pasimple ka siya. Oo. Ganun si Miss Rosh ka pasimple pagdating sa Fapsco. From that moment, na-realize ko kung gaano siya ka-dedicated pagdating sa kooperatiba or sa organization ng Fapsco. And from that time din na-realize ko na malaking breakthrough kung papasok kami sa Fapsco as a member. So hindi rin naman namin inaasahan. Ako personally, hindi ko inaasahan na ipapasok ako ni Miss Rosh as the Fapsco secretary nga. So, but then, ayun nga, malaking tulong siya sa amin, especially sa akin. Kumbaga kung wala si Fapsco, nasaan kaya kami ngayon, 'di ba? Marami sa mga batch namin yung mga nawala, pero marami din naman yung mga naiwan at nagpatuloy sa mundo ng online freelancing. At ayun nga, laking pasasalamat ko din personally kasi dahil kay Fapsco, naging isa akong official trainer ng DICT, 'di ba? Sino ba yung mag-aakala na yung dati kong pangarap na ginawa kong goal ay nagkaroon ng katuparan dahil sa tulong ng Fapsco. So, yun, maraming salamat sa Fapsco, sa lahat ng mga board of directors na bumubuo nito, ganun din syempre sa mga members. Kung wala tayong mga members, wala rin ang Fapsco. Tandaan natin yan. Happy second year anniversary, Fapsco. Kinikilig ako. Yung mga nagpakipot pero sumali pa rin. Jane, ikaw yun eh. Magkwento ka, Jane. Si Jane na laging lost. Dali na, Jane. Hi everyone, magandang gabi. Actually, ang naalala ko kasi, Rosh, is alam ko in-offer mo sa akin yung manager, yung position ni Shirley. Pero during that time, hindi mo ako nabudol. Nagpakipot ka nga. Nagpakipot ka ako. So, para, na-mention din sa akin ni Miss J yun. And then, siguro, medyo matagal, no? Matagal pala. Ang tagal. It took you 1 year mahigit. Yeah, and then nag-meet tayo, ewan ko lang prior sa Zamboanga ba yun or after Zamboanga. And after that one, remember yung TOT ng yung sa Asian, nagkasama tayo, kasama sila Jay. So supposedly, di ba, may isa pang yun, may isa pa sanang business na, ewan ko, I don't know what, hindi siya natuloy. But yun, parang during that time kasi I think ang sa akin, nag-strike is more on the relationship. Na parang I feel that yung gaan ba ng nung pakikitungo sa isa't isa. So I think that's something na I love about the community, no? And then yun, pagkatapos nun I also si Shirley, nagkasama kami ni Shirley sa Maxwell Speakers Club. Kung naalala mo yun, Shirley. So parang during that time somehow may interaction kami ni Shirley. And then andun din yung gaan ng relations. I mean, alam mo yan, iba yung pakiramdam. And I think that yung gaan ng ang gaan ng feeling parang shampoo lang, no? So yan, I think that's something that, and then eventually, ewan ko, ba't ba nga ako napunta sa course development? And then again, you invited me to be part of the course developer. And I think that's something na
yung matagal ko na rin gustong gawin na mag-develop ng course, parang somehow at my end, natupad ko rin na parang, ay, somehow may nakaka-benefit din pala sa matagal ko na yung gusto pero hindi ko pa nagawa. So I think that, overall, it's really more about having that relationship kasi yung good relationship ang nagmamatter sa lahat. Ayan. So ayan, that's it. Thank you, Jay. Naalala ko nga, tama nga, in-offer ko nga pala sa kanya yung manager kasi inaayawan nga ni Shirlene. Pero dahil nga marami nang tumanggi, wala siyang choice, di ba? Rocky, ang latecomer sa aming grupo, pero siya ang nag-animate ng lahat ng mga logos namin. Rocky, pwede ka bang mag-speech? Go ahead, magpakita ka naman, Rocky. Walang filter. Muted ka, ayan. Sige lang. Naka-filter. Naka-phone cam lang ako kaya pagpasensyahan nyo na. Na-discover ko ang Pops ko because of Miss Charlene, Miss Cha. Kasi nag-digital arts ako, then pinapost ko sa Facebook. And parang nakita yata niya yung post ko na nagustuhan niya at nagpagawa siya sa akin. Then parang sa tingin ko nagustuhan niya yung isang gawa ko, then nagpagawa pa siya ng marami. Then I don't know na nalaman ko na lang kay Sir Dennis na parang ini-stock pala nila ako dun sa mga output ko. Tapos meron silang interest sa akin. Then in-invite nila ako sa Pops, what is that? Yung Popsco Academy. Na kung saan sabi nila pwede ako mag-share ng talent, which is also one of my passion, yung magturo, mag-share. But when I came into Popsco, hindi talaga ako actually nag-expect ng magiging trainer ako or magtuturo ako, whatever. Then sabi ni Miss Cha, mag-join ako para makilala ko kayo or maging isang part ng isang group. And ang isip ko naman, since na hindi ako mahilig sa grupo-grupo actually, kahit nung ako ay college, nag-aaral, hindi ako mahilig sa mga barkada. Pero kung ako ay magbabarkada lang din naman, gusto ko yung something na meron akong pagkakaabalahan ng may kabuluhan. So I found Popsco is one of my group na napaka-ideal para sa akin. Ayun lang. Thank you, Miss Cha. You're the bridge. Why I'm here. You're the one. Ako yung nang budol sa kanya. Tapos ini-stock daw siya. Hindi ka ba natakot na baka iba ang interest ni Dennis sa'yo? Patay. Ay, naku. Baka pareho kami. Kaya lang. Si Sir Dennis is really a friendly person na nakilala ko sa Popsco. And sunod, unti-unti ko kayong nakikilala. And you are really, really a good friend to me. Thank you so much. Nakakakilig. Parang nauuso yung mga kanta ngayon. Si Jane, ang gaan-gaan ng feeling. Tapos ito naman si Rocky, you're a good friend to me. Pero isa sa mga napansin ko parang common denominators ng mga sinabi natin ngayon is parang halos lahat tayo dito, pare-parehas tayo, mga mapipili sa mga organizations at sa mga grupo na sinasalihan. No? Medyo may pagkaganon. Totoo. Naranasan ko na kasi nasipa sa iba't ibang group din. Kaya sabi ko, gagawa na lang ako para di ako masisipa. Ako din. Na-block ako sa isang group. Nandun pa rin si Raquel hanggang ngayon. Not once, not twice, not thrice. More than that. Mahilig kasi si Rosh na talaga, makipag-network. So it's meant to be, Miss Rosh, na dito ka nakigrupo. I mean, ikaw ang nagtatag ng group. Okay? Sabi nga nila, kailangan mong pagdaanan. Kumbaga, pinipair ka. Kasi because, tawag dito, halos lahat naman ng effort, like from everything that you do since nandyan kayo ni Miss Charlene, this wouldn't be possible if hindi ka naglakad na nakatsinelas, papuntang CDA, na nasarapan sa tinapay habang bumabagyo, 'di ba? So, ang daming napagdaanan. So, yun. So, this is meant to be talaga for you.
Ayan. Relate ako dyan. Hindi na ako sisipain sa Baby, you're my destiny. Oh, may entry ako. Oh, dapat may ganun din kayo. Pero hindi mo alam, Rosh, malay mo, nagsisecret meeting kami nang wala ka, sisipain ka na lang bigla. May bago na kaming group chat, wala ka doon. Aray ko. Huwag ganon. Magiging part 2 na naman yan. Nakalive tayo. Hindi ako nagbanggit, ha? Huwag ganon. Bawal ang intriga, ha, sa Pops ko. Bawal yun. Charlene, may tanong ka ba sa kanila? Tanungin mo. Oh, Mar, may sasabihin ka? Wala. Sinabihin ko lang na huwag kayong mag-ano nang wala dito. Yung nandito lang yung ano yun mo para hindi siya chismis. Hindi siya libak. Yes. Tawag sa live front siya, live front. Live front, hindi Alam ko, may back. song entry siya eh. Naalala ko tuloy sumagot na yung si Miss Liv. Jane Ay, nyo. nako. Ay, sumagot! Ano sabi? Si Miss Jane ng Mindanao, si Mark. Oo, Jane pala. Sorry. Na-lost na ako doon. May iba ba kayong tanong sa kanila, Jehan? Shirley? May mga nakahanda kami tanong. Rosh, nasa ating, nasa ating slides. Sa slides natin. Marami-rami to. Marami na yan. So, isa-isahan siguro. Okay. Pasadahan mo na, Cheryl. O, number 1. Ano ito? Isang tao, isang tanong, iba-ibang tao. Okay. Sige. So, sino siguro dito? Si namili eh. Si Jay bala na lang. Pili ka, tapos pipili yung matatawag mo. Nakangita ako si Jay. Nakatingin na talaga ang ganda-ganda ng ngiti niya. So, unahin mo ako eh. Ito, what is your proudest accomplishment? Proudest accomplishment sa Pops ko? Kahit saan. Hindi kami mapili. Actually, everything is accomplishment. Pero wala naman ako kasi I'm always, gratitude. I always, practice gratitude. So, pero accomplishment ko sa lahat. Personal, yun, I've always, I always improve myself. Palagi ako nag-aaral. So yun, everything is actually a accomplishment for me. So every time na natututo ko sa isang bagay, it makes me feel, a new one. Ganun. Pero wala ako masyadong, I don't really focus on one accomplishment. Parang lahat para sa akin accomplishment. Lalo na ngayon, Pops ko is actually an anniversary. So this one is the biggest na. So para sa akin, this one is actually a biggest accomplishment na for all of us. Kasi meron na tayong registration. Naka-register na lahat. So it's the biggest accomplishment and I'm really happy about it. And then hopefully, magawa na natin yung mga plano natin kasi nga we can really move freely. Unlike before na talaga nag-iisip pa tayo bago tayo mag-move. So but now we can do that na. So I guess there will be more accomplishment, maybe more than what we've achieved. So yun lang. Wala akong masyado. Yun. Man of few words talaga. Ako ba magtatanong ng lahat ng ito? Go na, tanong mo na. Nandiyan ka na. Hindi, ikaw na, Jaya, ang sunod na magtanong. Nagturuan na tayo. Sige, eto, si Jane. Gusto ko siyang tanongin. Kasi si Jane, she has this quality na, pag nagsasalita si Jane kasi, may mga nasasabi siyang funny things even though hindi niya sinasadya. Pansin niyo na nakakatawa. Yeah. So, ito yung gusto ko namang malaman kay Jane. What makes you laugh the most? It's pinya. Pineapple? Hindi, kasi pag nakikita niya siguro si Pinya, kinikilig siya. Marami siyang na-imagine. Take two. Naghang ako doon Naalala mo yung Jane? Upload na rin ng MTRCB yung Facebook Live daw. Kaya ingat kayo. I love pineapple. Bakit? Anong meron? Bakit ba? Madudumi yung isip nila, no? Sila dapat, unfriend mo na, Jane. Miss Jane, unfriend mo. Ano ulit yung Jehan?
What makes you laugh the most? Ano yung pinaka-funny para sa'yo maliban sa pinya? Ako may pinya ako dito, kanina pa ako nagpapapak. Ayan, no? Wow. Meron ba? Actually, yung Korean drama lang naman talaga yung nakakapagbigay ng Yun lang. Ano ba? Wala. Hindi makasagot, no? Wala, pero yung smile mo abot hanggang tenga. Pero pinatawa niya tayo. Ang hirap ng tanong niya eh. Ang hirap ng tanong ni Jehan eh. Guys, ingat kayo ha. Hindi na tayo respetuhin ng mga estudyante natin dito. Yung tawa talaga ni Sir Ian no? Nakakaloko. Okay, ikaw naman next magtanong. Yan, so si Jane, mababaw ang kaligayahan. Kahit ano lang, nakakapagpatawa sa kanya. Diba? Oh, sinamot ko na yung tanong para kay Jane. Thank you. Ganun, saluhan talaga. Walang walang Ikaw naman, Rosh, ikaw naman magtanong. Sige. Ako naman sunod. What did you want to be when you were small? Taray. Maganda yan para kay Miss Raps. Nagawa mo ba to? Sige. Gusto ko, ayun nga, siya talaga yung tatawagin ko kasi siya ang ating Miss Universe, diba? Ng Pops ko. Go ahead, Rax. Yung seryoso talaga? Oo. Alam ko may sasagot mo, pero sagutin mo, kwento mo sa kanila lahat. Hindi, totoo. Gusto ko maging mermaid. Kasi laking Mindanao ako. May isa pa. Laking, ano yung isa? Baka, ang dami ko kasi gusto maging. May kasi isa pa. Ambisyosa ako. Pero yung first talaga, gusto ko maging mermaid. Kasi before, when I was in Tawi-Tawi, nakatira kami sa may beach banda. Yung may mga taytayan. Ano ba yung taytayan sa Tagalog? Naubusan ako ng Tagalog. May mga bridge. Tulay. Oo, tulay. So, lagi akong exposed sa dagat. Ayun. So, gusto ko maging mermaid. Tapos, hanggang sa naging FA. Hanggang sa naging I want to be a mother. And then, I realized, I want to be a mother and a career woman. Ayun. So, nag-improve na siya. Tumaas yung standard aside from being a mermaid. Ayun. Pwede din chef. Kasi na-realize ko na mapili ako sa food. Mapili ba? Or lahat masarap sa akin. Lahat masarap sa akin, no? So, yun. So, marami. Biglang dumami siya. Sige, Charles, balik ko sa'yo bago tayo mauwi sa pagkain. Nai-imagine ko kasi si Raquel nung magbago ako magtanong, nai-imagine ko isasagot na kagad. Go ahead, Charles. Pwede naman magtanong sa co-host, di ba? Sige. Pwede ba magtanong? Sige, ikaw. Sige, si Sir Ian daw magtatanong. Ako magtatanong. Parang nakabahan ako kay Sir Ian magtatanong. May napansin lang ako kasi ako kanina pa. Shirlene, ba't ka nagpa-straight? Kulot ka pala dati, no? Hindi ako kulot palagi. Straight talaga ako. Pero yung picture mo sa kulot ka eh. Nakita ko ngayon. Pinipilit niya kulot ka. Hindi ako kulot. Hindi, yung picture mo kasi, di ba? Yung high school picture mo yung nasa likod, di ba? Siya yung nag-stop! Si Taylor Swift yun. Si Taylor Swift. Actually, sa pamangkin ko yan, si Taylor Swift. Akala ko ikaw yan eh. Hindi. Hindi na pa ako napapanong, ba't ba nagpa-straight si Charlene ng buhok? Maganda pa naman siya sa kulot, oh. Ay! Kasi si Taylor Swift yan. Yun lang tanong mo kasi gusto ko magtanong kay Rosh. Sige. Kasi si Rosh, I've known her sa na mahabang panahon na. At napaka-fearless niya talaga. Yung mga decision niya minsan talagang kailangang minsan parang gusto ko, Rosh! Ganon. Pero, ang tanong ko sa'yo, what is your biggest fear? Naalala ko, tinanong ako ni Rocky niyan. Yun pa rin yung biggest fear ko. Yung bang mamatay ka nang hindi ka ready. Seryoso tayo guys Kasi feeling ko, napaso kasi ako minsan. Usapang spiritual tayo. Napaso ako sa kamay lang. Pero nung napaso ako, feel ko yung pagka-burn niya. Tapos wala na sa apoy. Mainit pa rin siya. Para pa rin siyang nasusunog. Sabi ko, kamay ko pa lang yung napaso. Masakit na. A few minutes lang yun. Ini-imagine ko yung definition ng hell.
na habang buhay kang nasusunog pero hindi ka nakukonsume. Ayoko mangyari sa akin yun. Kaya pinipilit kong magpaka-good girl sa abot ng aking makakaya kahit mahirap po siya. Tsaka, syempre gusto kong i-share sa iba na mahirap. Let's try to be a good person. Wala namang masama, di ba? Kasi pagka ginawa mo yung gusto mo and then you end up in hell, mas malaki mawawala sa iyo eh. Diba? Masakit masunog guys. Yun daw. Wag kayong ma-weirduhan sa akin. Yun talaga May mga yun. ganyang moments talaga si Rosh kung minsan, guys. And I think sa atin lahat, ang pinakakalma na naiinis na asar, na hindi mo alam kung naiinis na ano siya na asar, si Rochafel. Kasi yung parang pagkasabi niya, naiinis ko sa'yo. Pero hindi mo alam kung seryoso siyang naiinis or hindi naiinis. Labig-labig pa rin. Naalala ko one time, sabi niya, ang hirap, siya daw pala yung tipo ng tao na mahirap magalit. Hindi basta-bastang nagagalit. Oo nga, no? Kahit yung mga nagkakaasaran na tayo sa mga Zoom, si Rosh talaga yung kalmang-kalma pa rin. How do you do that? Halos lahat tayo. How to be you. How to be parang you. Halos lahat tayo, na-trigger na tayo, di ba? Parang nakita na natin sa isa't isa kung paano tayo ma-trigger, paano tayo maasar, maanoy. Pero si Rochafel is very consistent. Parang hindi mo pa siya nakita nag-take, except if magi-English siya. Yun. Pag nag-English straight, alam mo na triggered siya. Pero, malambing pa rin kahit English. Pero alam mo, once nag-English siya ng straight, ibig sabihin, may nakapag-trigger sa kanya. Yun lang. Pero aside from that, wala. Naalala ko. Magtanong mo kayo. Ako gusto kong tanungin si Bert naman. May curious lang ako kasi Bert is an enigma kasi sa ating lahat silang dalawa kasi ni Jay hindi masyadong men of few words. So hindi kasing maloko natin. Oo. Pero gusto ko lang malaman if money was no object, what would you do all day? But before mo sagutin yan, good evening po sa lahat ng mga nanonood sa atin. Sorry na medyo na-enjoy kami sa pagkukwentuhan at getting to know each other some more as if hindi pa namin kilala ng buo yung isa't isa. Good evening sa lahat ng mga nag-comment. Thank you for your for wishing us well on our anniversary. This is our second anniversary with Popsco. If you have any questions, yung mga may gustong itanong sa kahit na sino sa amin dito, please post your questions in the comments section. Sasagutin po namin yan. Bahalat mag-overtime. Okay? Alright. At so pwede ang love life. Pwede love life, pwede anything in the world. Yeah. Sige, Bert, go. Ikaw naman sumagot. Anong ulit yung tanong, Je? Nakalimutan ko rin eh. Man of few words kasi sabi mo, if money is not a problem, what will you do for the whole day? Dami pwedeng gawin eh. Pero sa routine kasi it's more on nasa bahay lang. So kung ano yung pwede kong gawin sa bahay, yun lang siguro yung pwede kong gawin muna. Watching movie, watching over the kids. Hindi siya mukhang pera. Money is not a problem daw. If money is not a problem eh. Tama ba nasagot ko? Oo, kasi yung iba bibili ako ng kotse, bibili ako ng mansion, punta ako sa Disneyland, mga ganun. Okay. Ako bili ako ng yacht. Ay, money is a problem pa rin eh. Magbubuffet ako every day. If money is not a problem. Pagkain is life. Okay. I think meron akong siguro part na rin siguro ng calling. It's really to help a lot more Filipinos through digital training. So siguro ipapa-invest ko lang doon yung funds, di ba? So mas madami tayong matutulungan. Wow, that's business. Awesome. Business owner talaga siya. Oo, talaga nga. Pero tumutulong ka rin naman nga natin na walang sweldo eh, di ba? Yeah, tama. Si Bert na magpapasweldo sa atin. Mga free trainings natin. If money is not an object. Yeah, so yun lang. Sharing. Next question, Charles. Ako na uli. Okay. Si Rocky, what is your favorite thing about your career? Ako pala agad eh. Pwede bang boses lang?
Can you appreciate? Pwede naman, pero mas magandang makikita ka namin, di ba? Para ma-feel namin. Oo. Oo, yung sinasabi mo. Para mas manamnam namin, malay mo, umiiyak ka na pala dyan. Bihira ka lang namin makita. Nako. Yes. Nami-miss ka rin namin, charot. Pag umiyak ako, baka madamay kayo. Okay. Ano nga ulit yung question? Na ano ako, nawili ako din sa ano. Anong favorite thing mo about your career? My career. Actually, favorite ko lahat eh. Yung part ng lahat ng part ng nasa career ko, favorite ko lahat 'yan. Wala akong iniiwan na isang part na parang yung less favorite or most favorite. Dito lang ako sa most favorite ko. Parang hindi ako nag-iiwan ng kung ano yung kailangan ko pang matutunan at kung ano pa yung kailangan kong ma-develop, ma-improve. Kasi yun ay isang bagay na, or yun yung mga bagay na maaari kong maibahagi din sa iba. Kaya basically, lahat yun ay favorite ko. And maybe yung siguro ang isa sa pinaka gusto ko sa sarili ko, yung hindi siya career. Attitude yan. Yung pinaka gusto ko ay hindi ako tumitigil hangga't hindi ko natututunan ang gusto ko matutunan. Yun ang pinaka gusto ko. Not my learning, but that attitude. Yun lang po. Thank you. Diba, ang babait ng mga boys natin. Oo, sobra, no? Ang swerte-swerte natin. Tapos sila pa yung kasama natin sa core group talaga. Thank you. Ay, hindi ka kasali. Joke lang, sir. Mag-assessment pa kami. Kailangan ko mabait kay sir. Kaya, nakikizoom ako, so mabait ako tayo. Ako. Sige, gusto ko na magtanong ngayon. Marl, pwede ba kitang tanungin? What is the most daring thing you've ever done? Ay, grabe. Alam ko. Ako tinanong nyo. Hindi ko naisip. Nakita ko lang. Ang una ko naisip, ikaw. Sorry. Daring thing? Ano ba yun? Naisip ko talaga yung mga pinagagawa ko. Bata pa ako. Pauwi na tayo, Charlene. Ano yan? Professionally, personally, or ano? Bahala ka kung ano gusto mo i-share. Dami niyang entry. 3 talaga. Siguro parang na-try ko na lahat ng ano, except for drugs. Ayun. Kayo na lang kung ano yung mga ano. Talaga lahat? Na kayo. Para rin. Pero siguro sana dahil sa DJT, nakapag-travel ako na ano, ayoko kasing mag-travel ng malayo. Pero dahil sa DJT, parang doon na nakapag yung first time ko mag-travel by bus from Cagayan de Oro to Zamboanga. Tapos akala ko pa kasi noon yung may parang mayroon akong parang stereotype dun sa Zamboanga, di ba? Yung parang sinasabi na regarding the Mindanao. So, yun, yung time na yun, parang sabi nila nakakatakot daw mag-travel, lalo na paggabi. And kung pupunta ka from Cagayan de Oro to Zamboanga, mayroon talagang time na aabutan ng gabi yung travel mo. So, I think that's one thing. Pero nung na-realize ko naman pala, it's safe na yung napuntahan mo na lugar, na-explore mo na, nakapunta ko ng iba yung sinasabi ng iba na pagpupunta tayo ng Basilan, yung gano'n, is hindi siya mahal. Pero napuntahan ko yun, okay naman pala. Wala, parang isolated lang yung mga cases. Yung parang stereotype ng Mindanao na sinasabi nila na, ay, wag sa Mindanao kasi yan. Pero hindi po, if you are from here in Mindanao, hindi po sa lahat ng lugar. Meron lang mga some places that are nakakatakot, pero magandang pumunta. Gusto ko nga pumunta doon sa Hulo, Sulu, Tawi-Tawi. Nung na-expose na ako, parang mas magandang pumunta sa mga lugar na yun kasi
hindi pa masyadong, gusto ko kasing pumunta sa mga lugar na hindi pa masyadong na crowded. Mas maganda yung mga beaches, yung mga ganon. So mas na-enjoy ko siya kasi ang the lesson there is wag tayong maniwala kaagad sa ano yung naririnig natin. Anuhin muna natin kung tama ba yun or you have to experience ourselves. But of course, we have to be cautious din. 'Di ba? Na especially if in terms of our safety. Kaya lang yun, kailangan mo munang same also sa for me naniniwala ako na pag mayroong hindi ako masyadong naniniwala kung ano yung naririnig ko sa isang tao. I have to meet the person first before I really judge kung okay ba siya or hindi. Kaya bumabalik ako sa na-meet ko si Shirlane, si Rosh, tapos nagsabi sila na magtatayo ng Pops ko ay mayroon parang nafe-feel ko kasi yung tao kung okay ba or hindi. And mapili ako with that. Kaya yung na-meet ko kayo kung sino yung magiging mga member, I felt that they are the right people to be the one to na magiging parang haligi na magtataguyod at tatayo ng Pops ko. So yun. Yun yung nagustuhan ko. For me. Siguro. Yun yung sagot sa tanong. Takot daw siya pumunta kasi live eh. Takot daw siya pumunta ng Zamboanga pero ngayon hindi niya na kami ma-let go dito sa Zamboanga. Diba? Remember kami mo yung nagsiraway tayo, yung malapit na mahulog yung sasakyan niya na bus. Naalala mo yun, sir? Na parang kinabahan tayo kasi responsibility natin siya, 'di ba? As in kasi taga CDO siya. Oo. As in kulang na lang babagsak yung bus. Buti na lang. Kasi parang yun siya, guys, parang blind curve siya na nasa bundok and then yung bus pababa from the blind curve. Tapos yung isang side nun is bundok. Tapos lang siya, single lane lang siya na road. And then ang kabila nun is bangin na. Tapos parang may nakasalubong na motor yung bus. Sir, tama, no? May nakasalubong na motor yung bus. Tapos nagkabanggaan, paakyat yung motor, pababa yung bus. Tapos magkasama sila ng daddy ko that time. Yung daddy ko kabadong-kabado. So, yun. Tapos nakita ko pa talaga yung yung nangyari sa ko. Nakita ko talaga yung nagkabanggaan. Tapos kasi doon nasa side ko siya talaga. Doon yung sumalpok yung motor tapos yung mga sakay. So yun. Buti na nyo guys. Parang pinilit ko ng kalimutan yun. Yung experiences. Kasi talaga, parang traumatic pala talaga yung makita mo yung may nawalan ng buhay sa harap mo talaga. Yun, it's very, very traumatic. Sorry, pinaalala namin sa'yo. Pero yun yung mga pinagagawa natin for the sake of para mapalaganap yung mga advocacy. Yung online kasi yung pumunta kami sa Serie Y, there's a project there para i-online yung mga yung Serie Y. This is really parang nasa na siya na part ng Zamboanga. Tapos excited kami kasi magpapa-training daw sila ng mga doon ng mga women. So yun, yung mga pinagagawa natin para lang yung DJT lalo na nung face to face. Medyo may mga daring moments yun. So yun. Sige, Charles, para makalimutan natin ang seryosong traumatic experience ni Marl. Ikaw naman ang sunod na magtanong, please. Okay. Parang si Jehan na hindi na nagtatanong. Jehan pala. Nagtanong na ako kanina kay Bert. Ikaw naman. Okay. Sige. Kay Cha. Tatanong ako kay Cha. Would you rather trade intelligence for look or looks for intelligence? Beauty queen. Beauty queen. Yung sana itatanong ko kanina kay Rax eh. Sa pagkain, dapat na ipinalitan mo. Would you trade looks for food? Ano ni supply? Ay, sorry. Cha, are you there? Ay, parang wala si Cha. Wala na si Cha. Ay, okay. Nandito pa siya. Pero lang. Naka-mute. Baka nag-bio break. Si ano na lang, si Mark na lang ang natitira.
May special question ako kay Mark eh. Oh, sige, ikaw na mag-question. Sisingit ko Mark, lumabas ka. Ano ang ideal girl mo? Kasi marami nakikinig sa atin ngayon. Marami nanonood at naghihintay at umaasa. So, guys, i-share mo malag naman yung sa ano ko amin. internet. Hindi ko alam kung dinig niyo ko. Hala, naglalag na bigla. Dinig ka namin. Naglalag na bigla. Biglang naglag. Dinig ka namin, sumagot ka. Go, go, go. Pakita ka naman, Mark, para makita ka rin nila. Ay, kwento ko kay Mark. Sige, Mark. sige, magkwento pa. Sige, Sige, magkwento. Sige, kung ayaw mong Go, Jay. sumagot, ako sasagot. Ano yung question, Miss Ross? Naglag kanina. Okay, ang tanong, ano ang ideal girl mo? Ano? Ano nga ba? Yung ano, hindi nagreklamo. Oh, sige, hindi daw siya mareklamo. Okay, ano pa? Ano ba? Ang sarap. Ang sarap yung... Yung kanin ko. Ano? Ayaw sumagot si Mark. Naghahang kayo, hindi. Oo, naghahang nga siya, seryoso. Totoo siya naghahang. Huwag na nating ulitin, guys. Sige, Jay, ibo ko muna lang, Jay. Actually, si Mark, kahit hindi na kami magturo sa Aroroy si Mark na lang yung namin. Okay na yun eh. Kasi, alam mo kung bakit? Kasi halos lahat ata fans niya. Fans siya. Oh my gosh. gosh. Grabe. Imbitahan na lahat sa Pops ko yan. Pati yung class ko. Sabi ko, aba, kinikilig kapag nakikita si Mark. Sabi ko, grabe na to si Mark. So, yun. So, kaya Mark, share ko tong video na to, yung natin, yung live sa Aroroy. Lagot ka. Dali. Share. So, si Mark, nawala talaga. Ayun siya. Internet ko. Ang bagal talaga ng internet. Yari ka ngayon kasi mabagal internet mo. Binubuko ka na ni Jay. May tanong pa ba tayo? Mamaya pag may malinaw na, ang weird kasi magsalita na naka-post kayo lahat. Okay, sige, Mark. Meron pa bang hindi Later na natatanong kami, si Miss Dennis? Ross. Okay. Si Dennis. Si Dennis. Oo. Hindi pa natatanong si Dennis. Anong tanong mo, Charles, kay Dennis? Gano'ng kakaugtas sa mga kalokohan namin? Anong level ng ugtas mo? Sabi niya, seryoso? Yun ang tanong. Hindi, joke lang yun. Tanongin mo na, Charles. Joke lang yun. Nakatingin siyang gano'n. Okay, go, Charles. Ano ba itatanong ko kay Dennis? Ikaw. Parang nawalan ako ng ng katanungan sa kanya. Ako na lang magtatanong. Ito gusto ko itanong. Sige, Jay. Ayan. Is your glass half full or half empty? Nadali mo, Jay. Is your glass half full? Full? Puno ba yung baso or papuno na ba yung baso mo or paubos na? So in short, are you pessimistic or optimistic? Okay. Half full pa lang. Tsaka I have so much space and energy, especially to Popsco. Kaya, kumbaga, kung ano man yung meron tayong nahawakan in terms of the position, and then yung kaya kong i-offer as my initiative when it comes to the Popsco, gagawin ko yun. So, pagdating naman sa sarili ko, I still have space para sa new learnings, and at the same time, I'm gonna make sure na I always empty my cup usually when it comes to that new learnings para ma-entertain ko pa yung mga bagong mga lessons na pwede ko matutunan through life, through personal experiences also, and of course, with the people around me. And with that, tanungin din natin yung iba pang di natatawag. Maraming salamat sa pagbibigay ng question na yan. Go ahead, Ms. Jehan.
Wait lang. Di ba mag-speech daw si Sydney? Oo, hinihintay ko nga siyang sumagot. Kaso sinisinzone niya ako, iniiwasan niya. Hello po. Dito po ako. Open your cam, Sydney. Pero guys, nag-comment si Sir Merlin sa Facebook natin habang nagsasalita si Dennis. Sabi niya, nakakaiyak naman. Oh, 'di ba? Si Sir Merlin touch na touch. Thank you. Hi Sir Merlin. Thank you for watching. Go Sydney. Yes po. Hello po sa inyong lahat. Na-meet ko po ang FABSCO team last year during our DICT training. Then, dahil po familiar ako sa benefits nga ng cooperative, nag-join po ako. And aside from that po, sobrang tuwang-tuwa din po ako sa samahan po ng mga trainers namin that time. Sina Sir Dance, Miss Roche, si Sir Mark, si Miss Angelic, si Miss Chat. Yun po. Lahat po sila ang babait nila and napaka-supportive. Tapos sabi ko nga po, ang FABSCO po, ang lucky charm po sa pagkakaroon ng client. Kasi po, mula nung i-hire po ako ni Miss Mas, sunod-sunod po yung naging client ko. Kaya po, super thankful po ako talaga na na-meet ko ang FABSCO. Tapos po, kasi po dati feeling ko mag-isa ako na dahil po wala akong alam dito sa industry to. And then, mula po nung nag-OJT ako, ramdam ko po na yung support nila sa akin, lagi po nila akong minomotivate. And kaya naman po, lagi kong binibigay po yung best ko para po i-help ang FABSCO dahil po kayo yung unang nagtiwala sa akin. Kaya po maraming salamat dahil po kung wala ako ngayon, kung wala po kayo. Thank you po. Naiyak naman si Oo, nakakaiyak. Nakaka-touch. Nakasama ka namin. Cheesy. Cheesy moment. Nandiyan na ba si Cha? Siya na lang ang ano. Cha? Andiyan ka na ba, Cha? Nawala na si Yes Cha. po, andito na po ako. Go ahead, tanungin mo na siya. Ayos siya. Sige, yung may tanong pala sa akin. Oo, nawala ka eh. Okay. Sige pa. Ito, parang kagaya nung tinanong mo sa akin dati na project ng anak mo. Would you rather trade intelligence for looks or looks for intelligence? Ano ba yan? Pang Miss Universe question ba yan? Pero, ayun. Kung ako yung papipiliin, parehas na wala akong ipagpapalit. Pero, sige, dahil sa question na yan, bigyan natin ng kasagutan. Siguro, mas pipiliin kong ipagpalit yung kagandahan ko kaysa sa katalinuhan ko. Kasi anuhin ko yung ganda ko kung wala naman ako neto, 'di ba? Kumbaga kasi marami sa mundo na ginagalawan natin na kahit hindi sila kagandahan pero yung talino kasi importante sa lahat 'yan eh. 'Di ba? Paano ka magtatrabaho kung wala ka neto? Diba? Paano mo maipapasa ang isang interview? Paano mo magagawa yung mga task na pinapagawa sa iyo ng client mo kung hindi mo alam kung paano siya gagawin? So siguro yun nga, mas pipiliin ko na ipagpalit yung kagandahan ko kaysa sa katalinuhan ko. Ay! Ayun. Manalo na si Cha, Miss Universe. May nanalo na. May nanalo na. Diba? Kaya pag hindi ka maganda, dumikit ka sa mga magaganda. Tamo kami, andyan si Raquel. Andyan si Nahawa. Diba? Nahawa na kaganda. Oo, nakiki-BFF kay Raquel, kay Jessica, kay Reese, para sabihin na, ay, ang ganda-ganda ni Jehan. Kaganda rin ng mga friends niya. O, gano'n. Diba? Ganon talaga. Natanong na ba natin lahat? Yeah, I think so. Yes. Si CJ na lang. CJ. Lumabas ka. Magpakita ka.
Lumabas ka, CJ. Si CJ po kasi, lagi lang siyang nasa likod ng camera. Pero paminsan-minsan, nabubuli din naman siya at napipilitang lumabas. So, CJ! Calling, Where are calling you? CJ. Baka may umalis Go, si CJ! Listen mode lang daw siya. CJ. Ayaw talaga. Ayaw nga. Pabuli. Wala siya sa mood. Pasensya kayo. Alright. Sige, balikan natin yung para sa Friday. Ikwento natin sa kanila ano ini-expect nilang makita sa Friday. Dens, ikaw magkwento kasi ikaw ang punong abala dyan. Okay, sige. For the FB Live viewers na nanonood, lahat ng members ng POPSCO, we are going to have a celebration on this coming Friday, 9 a.m. hanggang 12. So, mag-register na kayo dun sa Zoom na sinend ni Ms. Shirlene through our emails, through our messenger chat group, and sa mismong piniem pa sa inyo yung iba. And anong ina-expect natin on that particular day? Narinig nyo yung kwento ni Ms. Sydney, expect na maraming ganon. So, nakakataba ng puso, maraming mga testimonials na in-expect natin, at lahat ng mga pinagdaanan ni FOPSCO. And I think from the support ng DICT, from RD clusters, to focals, to OJTs, and of course, lahat ng mga members ng FOPSCO. So, yun yung ina-expect natin, and sisiguraduhin ko na mabubusog at nakakataba ng puso yung araw na yun. Go ahead, Ms. Rosh. Ano daw, wala daw tigil yung kaaway mo, ingay daw ng aso mo. Pasensya na po kayo, dog lover kasi si Dennis. Diba? May aso din siya. Okay, Charles, ikaw, meron ka ba bang ikikwento para bago tayo mag-wrap up? Jehan, after Shirlene? Wala na, okay na ako. So, pero natutuwa ako ngayon na ang daming mga revelations sa ating mga kasama, di ba? Yan yung mga hindi natin na itatanong sa kanila ordinary days. Kasi minsan, kung hindi meeting ang ginagawa natin, chika naman. Walang mga ganyang katanungan. Unless napapasok kayo sa co-working. Kaya guys, pumunta na kayo sa co-working. Pag syempre, meron kaming Pomodoro. After ng 25 minutes, nagkakaroon kami ng break. And during break time, we have like this. Yung may mga katanungan. Minsan naman, nag-games lang din kami. So, sa mga FOPSCO members, anong tawag doon? Nakalimutan ko. Members. Punta na kayo sa co-working every 10 a.m. Nandun sa ating, nagpo-post kami kapag open na, dun sa ating GC. So, pag nag-post kami, pasok na kayo para mas makilala nyo pa yung mga miyembro ng POPSCO. Yon, madalas kami nandun, pati si Jehan nandun din. So, para we can work together. Di ba? Yun lang. Nice. Je, ikaw. Yes, thank you so much. And gusto ko lang mag-shoutout kasi may nag-request sa akin na magpa-shoutout yung trainee ko, si Kini. Hi, Kini. Thank you for watching tonight. And sa mga nag-greet po sa FOPSCO, si Miss Marge Calizo, Avic Flores, Sir Merlin, marami po silang nag-comment. Si Helena, bagong trainer to, no? Bagong siya? Yes. Jeneline Babarin, si Roxanne, Teen Baguio, and Nish Latip, avid viewer natin to every week na sa FOPSCO ito nanonood. Si Nicole Cordero, yes, hi Nicole. Miss Reese, ayan, CJ, Ana Perez. Good evening po sa inyo lahat. Thank you so much for watching. And ang insight ko lang from tonight's episode, FOPSCO is really the right place, right time, right people for me. Kasi yun nga, parang si Sydney lang din ako before na mag-isa lang ako sa bahay, walang kausap, walang kahit na sinong ka-interact. Ako lang talaga. At walang nakakaintindi sa kung anong pinagdadaanan ko, kung ano yung ginagawa ko. And nasubukan ko na rin maghanap ng maraming groups na hindi ko ma-feel yung belongingness. So, I'm grateful na nasa FOPSCO ako. Talagang I took the risk, I took the chance, I paid the initial share Keverlot. Yun. Kasi right time, right place, right people. Nahanap ko nga yung village ko dito. Thank you so much. My circle of safety. Yun. Gusto ko yun. My circle of safety. Sabihin ko sana, my kind of people. Pero sinabi niya, my circle of safety. Diba? Nabasa ko yun sa book ni Simon Sinek. And ko talaga siya.
parang kina-compare ko talaga yung circle of safety ni Simon Sinek sa FOPS ko, and nakikita ko talaga sa group natin yun talaga. Yun. Ayan. So, dapat alam nyo guys na if you're looking for your circle of safety or if you're looking for your kind of people, sama na kayo sa amin. Kaya lang pag sumama kayo sa amin, hindi madali. Kasi manghihingi kami ng mga volunteer hours. Trabahuin natin to kasi negosyo naman natin to ng sama, di ba? So, hindi po siya isang organisasyon na kikita ka kaagad. Pero if you're going to stick with us and stay with us through thick and thin, pag sama-samahan natin ang mga hirap at saya, we're sure na kung ano yung growth namin for the last 2 years na simula na nag-umpisa ang FAPS ko, mararanasan nyo rin. So, sana sama-sama tayong mag-grow sa FAPS ko at ma-realize ang ating mga pangarap, diba? Let us try to realize that shared vision ng FAPS ko. Yung bang at least makatulong tayo, makagive back tayo sa community kahit akala mo hindi mo kayang magbigay or kahit akala mo wala ka pang ibibigay. Dahil akala mo lang wala, pero meron. Ah! Galing! Ayan na naman tayo. Talaga yun. Thank you very much for watching us, guys. And we hope to see you again next Wednesday. Pero wag niyong kalilimutan, dahil sa Friday, ang ating 2nd anniversary special. This will be from 9 a.m. to 12 noon. So please pakiabangan ng aming registration page sa ating mga ka-members sa FAPS ko. You can join inside. Doon naman sa mga gustong manood, we will be airing it live via our Facebook page. That's facebook.com/fapsco.ph. Kaya if you haven't liked it yet, pumunta na kayo doon and hit that thumbs up button. Parang YouTuber lang. Okay. At maraming salamat once again sa FAPSCO Media, ang ating partner sa pag-create ng wonderful show, and of course our SMM team na walang sawa na palaging nagpo-post sa aming mga activities dito sa FAPSCO, and of course the membership committee headed by, of course, Mark and Shirlene. Sila ang punong abala dyan. Maraming salamat and see you again next Wednesday. Don't forget FAPSCO Academy every Tuesday 6 to 7 p.m. Bye everyone, and thank you so much sa ating mga guests tonight. Buyers! Buyers! See you guys!